concerns in the Philippines as thousands of people are Typhoon Haiyan is expected to make landfall early today. Sustained winds are currently more than 100. Breaking news out of the region this hour as one of the strongest storms to ever make landfall in recorded history has hit the Philippines. Napakalakas na ng hangin pero hindi pa po tumatama ang sentro ng bagyo. Well, I can give you a sense of how big this storm is. It covers an area about as large as the distance from Washington Falls, landslide, I've heard over the radio kung gaano siya kalakas. Nasanay na kami sa mga bagyo dito sa Tacloban. Pero expected din na may baha pero hindi ganun na sobra talaga na mataas yung level ng tubig. Ito naman katapusan ng mundo. So alam ko na malakas pero hindi lahat ng bagay is makukuha natin sa preparation. Yung storm surge, ilan lang nakaalam. Inuna ko yung mga pamilya ko hanggang naputol na yung mga communication. Noong paumpisa nang tumataas yung tubig, nagsisigawan na yung mga tao, hindi ko na inintindi yung pagkain namin, kundi itinali ko na lang yung dalawang anak ko dito sa dibdib at saka dito sa likuran ko. Nagising ako dahil malakas na yung hangin. Wala kaming maisip kung saan kami pupunta. Itong office na to, hindi ko nga naisip na pumunta. Kasi ang lakas talaga ng alon. Inanod na kami sa water. Para daw washing machine na umiikot na pataas. Mararamdaman ng mga bata yung takot kapag ipinakita ko sa kanila yung pangyayari sa labas. Kaya isinara ko yung buong bahay at hindi magkaroon ng trauma. Hindi na kami lumangoy. Naanod kami dahil sa lakas ng current ng water. Sabi niya, walang bibitaw sa damit. Nahirapan lang kami sa father ko. He's 74 years old. Ay, grabe talaga. Sabi ko nga, bakit nangyari to? Tapos, itinali ko na naman yung anak ko doon sa drum. Doon kami nagsubok lumangoy. Isakripisyo yung sarili ko para sa dalawang anak ko. Pero ready na ako noon mamatay. May two daughters. Hindi ko talaga kaya na mawala sila at that time. Masakit tingnan. Pero you have to palakasin yung ba? Mawala ng pag-asa. Patandun din ako at that time. Pero wala man dito sa trabaho. Yung last wave, talagang yun ang nagpatilapon na ng lahat ng pag-aari namin. Up there, pinapakita ko na lang sa mga anak ko na kaya natin to. Iyak na kasi ako nag-iyak doon eh. So I really have to fight. Ano man ang mangyari, huwag tayong maghiwa-hiwalay. Hinagubilin ko na sa Diyos na ikaw na ang bahala sa amin. Sabi ko, it doesn't matter, everything washed out. Ang importante, buhay kaming 5. God is good. Na-save niya kami. The United States will continue to offer whatever assistance. There's enough apparently for 5 families to last 3 days. We've also got... Tila hulog nga ng langit ang mga tulong na dinadala ng ating militar. It's got rice, beans, cooking oil. And this ship here is going to evacuate 1,000 people from Tacloban. Hindi pa talaga ito end para sa amin. Marami pang nabuhay, hindi pa totally. In fact, nung pumasok na ako ng planta, tulungan kami sa paglinis. Good for us, the company, give us some food, kumot, kulambo, canned goods, everything, rice, clothing. Ako nga yung in charge, pag-distribute. Kami ng grupo. Binigyan kami ng stress debriefing, nakatanggap kami ng tulong na tubig, pagkain. Gusto kong i-secure ko muna yung pamilya kung saan siya dapat papunta. So bumalik na ako dito sa planta. Ano yung pwedeng may bigay. Hinanap talaga namin lahat kung sino, nasaan, sino ba yung kinalapan tulungan. Pinuntahan sa mga bahay-bahay. Lahat i-account muna. Good for them. They stayed at the plant. Thursday night, marami ng tao dito. Hindi sila naka-experience yung pagtaas ng water dun sa bahay nila.
Meron silang assistance na ibinigay sa amin depende sa nasiraan ng bahay. Nabigyan ako ng financial assistance. Nagpapasalamat ako sa Coca-Cola. Nakapagbigay din ng tulong sa mga kalapit bahay ng planta. Nagawang evacuation center yung Coca-Cola plant for a couple of days. Nagbigay din sila ng tulong sa city government. Nagbigay din sila tulong sa mga piling lugar. Masaya pala pag nakakatulong ka sa kapwa mo. Do hindi yan sa akin, no? Pero feeling ko sa akin galing kasi ako yung nagbibigay sa kanila. Natutuwa ako at nakakatulong yung Coke sa Taclobanon kahit papaano. Dahil hanggang ngayon, ang pasalamat ko pa rin ay save kaming pamilya ko. Let's give thanks to our company. Sila yung nagbigay, hindi ako. May pag-asa pa rin na darating. So may pag-asa, hindi na totally na wala na. Ang Coca-Cola pala ay nagbibigay ng happiness to every employee or to anybody